At sa ating pong pagsisimula ay magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit po maulan ngayon, isang linggo na ito, ngunit tayo binigyan ng Panginoon ng biyaya na tayo ay makapunta pa rin sa panambahan upang sumamba sa Kanya. At may mga ilang paalala po tayo sa darating po na September po, susunod po na buwan, ay meron po ulit na isang linggo na pag-aaral ng mga kalalakihan sa RBIPT. So, in-encourage po ang ating mga kalalakihan dito, if you are available, na sa mga araw na yon, huling linggo, tama po ba, Pastor, ng September. So, yung huling linggo ng September, mula po Lunes hanggang Biyernes, yun po yung pag-aaral. Inayahan po, sinend po ni Deacon, ay ni Pastor sa group natin yung link para po makapag-register. And then din po, doon din po sa group, sinend din po ni Pastor yung sa mga young couple din po natin. Ito po ay gaganapin po sa Church ng San Pablo, Trinity Bible Church. Inayayahan din po ang mga mag-aasawa po sa ating iglesia na dumalo din po sa conference na yon. At sa darating po na Sabado, kung loobin po ng Panginoon, medyo matagal na rin po itong naaatras. Sana po ay ipagkaloob sa atin sa darating na Sabado ay masimulan po muli yung ating street preaching. Ayun. At yun lamang po ang ating mga paalala. At ihanda po ating mga sarili sa paglapit, sa pagsamba sa ating Panginoon. At tayo po ay magsimula sa ating unang himno. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at nagpupuri sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong biyaya na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin sa kabila po ng masamang panahon ay kami po ay yung iningatan upang makarating sa dakong panambahan na ito. At inihiling po namin na kung gaano man kalakas ang ulan, ang hangin sa labas, ay ganito rin nawa ang aming magiging damdamin
sa aming paglapit at pagsamba sa aming Panginoon. Nawa ay hindi ito malamig, bagamat malamig ang panahon. Nawa ito ay mainit. Nawa ito ay puspos ng pagpapasakop at pag-ibig sa aming Panginoong Hesukristo. Naalala namin ang aming mga kapatid sa aming kalagitnaan na maaring nahihinder ng masamang panahon. Ay ingatan mo pa rin sila kung sila ay talagang nasa biyahe pa, ay ingatan mo sila na makarating dito. At yung mga kapatid namin na talagang hindi talaga niloob mo na makarating ngayon, eh bigyan mo din sila ng kapayapaan, ng 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 comfort sa kalagitnaang ito at magbigay kayo ng means upang sila din ay makapakinig ng iyong salita at makasamba pa rin kahit sila ay nasa kanilang mga tahanan. Patuloy namin na nilalapit sa inyo ang aming pagsamba sa umagang ito na lukuban kami ng banal na espiritu, lalong-lalo na ang aming mga kaibigan, mga bisita na naririto na ipinadala mo din. Salamat at niloob mo rin na nandito sila upang makapakinig ng iyong salita ay kumilos din nawa ang banal na espiritu sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso na maunawaan nila ang ebanghelyo, ang panawagan nito at magdulot ito ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. At inaalala din namin, dinadalangin namin ang aming pastor na inyo din gagamitin muli sa pangangaral ng iyong salita. Siya din ay mahina at nawa ay tulungan mo siya, bigyan mo siya ng sapat na karunungan, talino na maipahayag yung salita. Nawa ay hindi sa sarili nakaasa, kundi patuloy na nakatingin ang kanyang mga mata at nakatuon ang kanyang puso't isipan sa biyaya ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa ay matapat na maipangaral ang iyong salita sa aming kalagitnaan, kung wilas ng makapangyarihan ang iyong salita. Magligtas ito ng mga kaibigan at bisita. Mga anak namin ay gayon din, isinasama din namin na makinabang sa pangangaral ng Ebanghelyo. Wala kaming nais sa mga oras na ito, sa panahon na ito, sa kabila ng mga alalahanin. Nais namin, Panginoon, dalangin namin, natulungan ang bawat isa sa amin, ang puso't isipan ay nakatuon lamang sa pagsamba at pagluwalhati sa aming Panginoong Hesukristo. Nawa ay tunay kaming magkaroon ng kapahingahan sa aming Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng iyong ibinukod na araw upang ikaw ay sambahin at purihin. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay umupo at patuloy po nating awitan ang ating Panginoon.
Para po sa ating scripture reading, pakisamahan niyo po ako sa Book of Exodus, chapter 7. At babasahin po natin ang buong chapter ng Exodus 7. Kung mapapansin po natin sa mga nakaraang chapter dito sa Exodus ay tinakita po rito ang pahirap sa mga tao na ginagawa ni Paraon. At may pagkakataon na nanghihina na po ang mga tao sa lugar ng Ehipto. Subalit sa chapter 6 po, pinakita po doon na pinakita po ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang mga tao. At ganyan po sa chapter 7, pinakita po rito na sinugo ng ating Panginoon Diyos sina Moises at Aaron. Basahin po natin ang buong chapter 7. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tingnan mo, ginawa kitang bilang Diyos kay Paraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasabihin ang lahat ng aking inuutos sa iyo, at sasabihin kay Paraon ni Aaron na iyong kapatid upang pahintulutan ang mga anak ni Israel na lumabas sa kanyang lupain. Subalit aking papatigasin ang puso ni Paraon at aking pararamihin ang aking mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Ngunit si Paraon ay hindi makikinig sa inyo. At aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo. Ang aking bayan, ang mga anak ni Israel, sa lupang Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang gawa ng paghatol. Malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon kapag iniunat ko sa Ehipto ang aking kamay at inilabas ko ang mga anak ni Israel mula sa kanila. Gayon ang ginawa ni Moises at ni Aaron. Kung ano ang iniutos ng Panginoon sa kanila, ay gayon ang ginawa nila. Si Moises noon ay 80 taong gulang at si Aaron ay 83 taong gulang nang sila'y makipag-usap kay Paraon. Nagsalita ang Panginoon kina Moises at Aaron. Kapag sinabi ni Paraon sa inyo, patunayan ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng kababalaghan. At iyon nga ngang sasabihin kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at ihagis mo sa harap ni Paraon upang ito'y maging isang ahas. Kaya't sina Moises at Aaron ay pumunta kay Paraon at kanilang ginawa ang ayon sa iniutos ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Paraon at ng kanyang mga lingkod at ito'y naging ahas. Nang magkagayoy, pinatawag naman ni Paraon ang mga pantas at ang mga manggagaway at ang mga salamangkero sa Ehipto ay gumawa ng gayon din, ayon sa kanilang mga lihim na kaalaman. Inihagis ng bawat isa ang kanya-kanyang tungkod at naging mga ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. Ang puso ni Paraon ay nagmatigas pa rin at hindi niya pinakinggan sila gaya ng sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Paraon ay nagmamatigas. Ayaw niyang paalisin ang bayan. Pumunta ka kay Paraon kinaumagahan upang siya'y patungo sa tubig. Tumayo ka sa tabi ng ilog upang harapin siya at ang tungkod na naging ahas ay hawakan mo. Sabihin mo sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, na sinasabi, payagan mong umalis ang aking bayan upang sila'y makasamba sa akin sa ilang. Ngunit hanggang ngayon, hindi mo pa tinutupad. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan nito ay makikilala mo na ako ang Panginoon. Tingnan mo, aking hahampasin ang tungkod, nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog, at ito'y magiging dugo. Ang mga isda na nasa ilog ay mamamatay. Ang ilog ay babaho at ang mga Ehipsyo ay mandidiring uminom ng tubig sa Nilo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa tubig sa Ehipto sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga bambang at sa kanilang mga lawa at sa lahat ng nilang tipunan ng tubig upang maging dugo ang mga ito at magkakaroon ng dugo
sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy at maging sa mga sisidlang bato. Gayon ang ginawa ni Moises at Aaron. Gaya ng iniutos ng Panginoon, kanyang itinaas ang tungkod at hinampas ang tubig na nasa ilog. Sa paningin ni Paraon at ng kanyang mga lingkod at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. Ang mga isda sa ilog ay namatay at ang ilog ay bumaho at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog at nagkakaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto. Subalit ang mga salamangkero sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na kaalaman. Ang puso ni Paraon ay nagmatigas at ayaw niyang pakinggan sila gaya ng sinabi ng Panginoon. Si Paraon ay tumalikod at umuwi sa kanyang bahay na hindi man lamang niya ibinigay ito sa kanyang puso. Lahat ng mga Ehipsyo ay humukay sa palibot ng ilog upang makakuha ng tubig na maiinom sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. 7 araw ang lumipas pagkatapos ng hampasin ng Panginoon ang ilog. So makikita po natin dito sa ating binasa sa Exodus chapter 7. I-focus po natin ito sa nakikita natin sa verse 17. Ulitin ko po yung verse 17. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan nito ay makikilala mo na ako ang Panginoon. Tingnan mo, aking hahampasin ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog at ito'y magiging dugo. Makikita po natin sa obserbasyon na to sa unang salot. Ito po ay ang unang salot na ginawa nating Panginoon Diyos sa Ehipto. Ginawang dugo ng Diyos ang tubig na Nilo. Ang Nilo po kasi ang pangunahing pinagkukunan ng buhay ng mga taga-Ehipto. Yung tubig, pagkain, at kabuhayan po nila ay doon po nanggagaling sa tubig Nilo. Ngunit sa isang utos lamang po ng ating Panginoon Diyos, ipinakita niya na siya ang tunay na makapangyarihan. Sa pagmamatigas po ng mga tao sa Ehipto ay pinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, lalo na po kay Paraon. Subalit sa kabila po ng himalang ito na nakita na Paraon ay nanatili pa rin siyang matigas ang kanyang puso at ayaw niyang makinig sa ating Panginoon Diyos. Makikita rin po natin dito na kayang baguhin ng Diyos ang anumang bagay upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kapag matigas ang puso ng isang tao, kahit nakikita po natin na malinaw na ginagawa ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, maaari pa rin po tayong tumanggi. So isang aplikasyon po lamang, minsan may mga sitwasyon sa buhay po natin na ginagamit ng Diyos upang tawagin tayo pabalik sa Kanya. May mga pagsubok, may mga problema, may mga kabigatan sa ating buhay. Pero mga bagay po nito ay alam po natin na hindi natin kontrolado. Ito po ay kontrolado ng ating Panginoon Diyos na doon po lamang tayo aasa sa Kanyang biyaya. Ang tanong po dito, sa mga pinagdadaanan po natin sa ngayon, makikita po natin ang panahon na hindi po maganda. May mga kabigatan, may mga pagsubok, problema pinagdadaan natin, sakit sa pisikal na kalagayan. Tanong po natin, lalambot ba ang puso natin? O magiging tulad tayo ni Paraon na matigas pa rin? Nawa, pakita sa atin ng Panginoon na ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya minsan hinahayaan niyang mangyari ang mga bagay upang maalala natin kailangan natin siya. Pinagkakaloob ng Panginoon kabigatang ito upang siya ating sambahin, alalahanin, at sa Kanya tayo mag-focus. Tinuturo po ng Panginoon Diyos sa atin na huwag nating ipagwalang bahala. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Kundi matuto tayong makinig at sumunod agad sa Kanya. Nawa, Panginoon, nawa sa ating mga
kapatiran, o sa mga wala pang kaligtasan sa ating Panginoon Diyos, makita po natin ang biyaya ng ating Panginoong Kristo sa araw-araw ng ating pamumuhay. Tayo po ay lumapit sa Kanya, sa Kanyang biyaya po lamang tayo umasa. Salamat po sa Panginoon Diyos. Nalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa katotohanan na aming narinig at nabasa mula sa inyong salita. Nakita po namin sa Exodus chapter 7 ang unang salot na pinadala po ninyo kay Paraon at sa bayan ng Ehipto. At pagpapakita ito, O Diyos, na ikaw ang pinagmumula ng aming buhay, ng instrumento ng kanilang kabuhayan, ay kayang-kaya po ninyong bawiin sa kanila at maging instrumento ng kanilang kamatayan. Kaya't wala kami, O Diyos, pinagkakautangan ng lahat ng pagpapala na meron kami, sustenance na nararanasan namin, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang may hawak ng lahat ng aming buhay at pinagkukunan ng aming ikabubuhay. Nakita rin namin dito, O Diyos, ang kapangyarihan ninyo na palambutin o patigasin ang puso ni numan na naisin po ninyo. At ito po'y katotohanan na nababasa rin namin maging sa Aklat ng Roma, na sinabi po roon ng inyong salita na sa isang masa ng lupa ay kaya ninyong gumawa ng mga sisidla na ukol sa ikakaluwalhati ng pangalan nyo, at kumuha ng masa na ukol sa nagagawin ninyong sisidla na ukol sa kapahamakan. O Diyos, hindi lamang sa puso ni Paraon, maging sa puso naming lahat, O Diyos, kaming mga mananampalataya na nagkakatipon ngayong umagang ito. Hindi namin alam, O Diyos, kung bakit po ninyo inanyo ang aming mga puso bilang maging sisidla na ukol sa kaluwalhatian po ninyo. Hindi kami karapat dapat, O Diyos. Kami dapat naging mga sisidla na ukol sa kapahamakan. Kami mga makasalanan, wala kaming karapatan, O Diyos, na itrato ninyo ng mabuti. Pero sa awa po ninyo, O Diyos, kami kinaawaan ninyo, kami kinalingan ninyo, binigyan po ninyo ng puso na nananampalataya sa inyo. At hindi ito bunga ng aming sariling kasigasigan, hindi dahil relihiyoso kami o moral kami. O Diyos, ito'y bunga, Panginoon, ng kaawaan ninyo sa amin. Kaya nawa, O Diyos, makita namin ang kadakilaan ninyo, ang kaluwalhatian ninyo sa umagang ito dahil sa kaligtasan na natatamasa po namin. Papurihan namin ang kaluwalhatian, Panginoon, ng inyong pangalan. Nawa, Panginoon, sa pagtanaw namin ng kadakilaan mo sa umagang ito, walang ibang maging tugon ang aming puso kundi pagsamba. Pagsamba, O Diyos, na linuluwalhati ka namin. We adore your name. We lift your name high. At nawa, O Diyos, ang aming mga kaluluwa sa umagang ito ay mapuspos, O Diyos, ng kabutihan at kagandahan po ninyo. At nawa, ang aming mga thoughts, ang aming mga puso, ang aming mga labi, ang aming intellect, ang aming will, ang aming mga kaluluwa, naway kunin ninyo, O Diyos, at isubdue nyo sa umaga na ito to totally surrender to your word. Nagpapasalamat kami sa pag-sustain po ninyo sa amin sa mga ilang araw na tuloy-tuloy ang bagyo sa aming probinsya. Ay iningatan nyo po kami. Salamat, Panginoon, at wala sa aming nakaranas ng matinding dilubyo, matinding problema buhat ng bagyo. Salamat, Panginoon, maging sa mga kapatiran na hindi namin nakasama ngayon. O Diyos, ay pinanatili nyo pa ring ligtas. Nagpapasalamat kami sa pagpreserba ninyo ng buhay namin sa isang linggo. Nagpapasalamat kami sa isang linggo, O Diyos, na pinanatili ninyo ang aming pananampalataya. Noong Lunes hanggang Sabado, maaaring tinalikuran na po namin kayo. Maaaring bumaling kami muli sa mundo, muli naming inibig ang mga pang-akit ng mundo. Pero dahil sa grasya po ninyo, napanatili namin ang aming pananampalataya dahil sa kalakasang binibigay po ninyo. Nagpapasalamat kami hindi lang sa pagsustain ninyo sa aming testimony, maging sa mga pang-araw-araw ninyong probisyon. Hindi kami nakaranas, O Diyos, ng kahubaran, ng kagutuman, ng kapahamakan. Utang namin sa iyo ito, O Diyos, dahil napakabuti po ninyo sa amin. Sinusustinan niyo po kami ng mga trabaho, ng mga pangkabuhayan namin. Lahat ito, O Diyos, ay dumadaloy mula sa mapagpala po ninyong kamay. Maging ang strength na meron kami today to gather as a church to worship you, ito'y galing sa inyo, O Diyos. Ito'y hindi po bunga ng sarili naming mga puso. Kaya nawa, O Diyos, sa paglapit namin sa iyo, O Diyos, ay totoong bagbag ang aming damdamin, nagpapakumbaba at hindi po hipokrito ang aming pagsamba sa inyo. Nawa hindi namin to ginagawa bilang pagtakip ng aming kalamigan at pagkukulang sa mga nakalipas na araw. Nawa, O Diyos, isiyasatin ninyo ang puso ng bawat isang lumalapit ngayon. Ang aming mga kapatid na may sakit,
Kaawaan po ninyo at lapatan po nawa ninyo ng kagalingan ang mga kapatiran namin na nagkaproblema sa kanilang bahay dahil sa tulo at sa mga unti-unting baha. Nawa, Panginoon, na i-sustain po ninyo at kalingain po ninyo at nawa abutin nyo pa rin sila, Panginoon, ng salita nyo bagamat hindi namin sila kasama ngayon. At higit sa lahat, O Diyos, ang aming pagtitipon ngayon, lalong-lalo sa pakikinig ng ng inyong salita, hinahayag namin ang pagdepende namin sa inyo. Nawa magbigay kayo ng buhay sa mga wala pang buhay na kasama namin ngayon, wala pang pananampalataya kay Hesus Kristo, ang mga kapatiran namin na nakaranas ng discouragement, ng kalungkutan, ng kasakitan sa mga nakalipas na araw, nawa makasumpong, Panginoon, ng pag-asa from your word this morning. Tulungan niyo po, Panginoon, na maghahayag ng inyong salita. Walang ibang magsasalita sa kalagitnaan namin ngayon kundi ang inyong anak na si Hesus Kristo. At dalangin namin na gamitin mo lamang instrumento ang magpapahayag para i-deliver ang mga katotohanan from your word. Salamat, aming Diyos. Sa iyo kami umaasa, alang-alang kay Hesus Kristo na inyong anak. Amen. Maaari na po nating ibigay ang ating mga handog at kaloob at tayo pong lahat ay tumayo. Ito na rin po ang ating pag-awit na paghahanda para sa pagsisimula ng pangangaral ng salita ng Diyos. Noong July 1775, itinalaga ng Second Continental Congress si George Washington
dating presidente ng USA bilang Commander-in-Chief ng Continental Army. At napakalaking pananagutan po itong task na inaatang sa kanya dahil inatasan siyang pamunuan ng isang hukbong walang ganong karanasan sa gera at isa ito sa pinakamakapangyarihang hukbo sa buong mundo. At nang inalok sa kanya ng Kongreso ang posisyon na ito, hindi nagkunwari si George Washington na sapat ng kanyang experience para sa napakalaking tungkulin na ito. Mapagpakumbaba niyang sinabi na, I do not think myself equal to the command I am honored with. So ibig sabihin niya, hindi niya daw iniisip na karapat dapat siya sa tungkulin na iniatang sa kanya. At tinanggihan niya pa ito nung una, yung sweldo tinanggihan niya at hiniling niya na bayaran na lang siya sa kanyang mga gagastusin. Ngunit nung tinanggap na ito ni George Washington, yung pananagutan na pag-lead ng Continental Army, naglakbay siya patungong Cambridge, pinangasiwaan niyang hukbo, sinuri niya ang kalagayan ng mga sundalo, nagpatupad siya ng disiplina, inayos ang mga kinakailangang kargamento at iba pa. At naging mahusay yung kanyang pagpapatakbo nitong hukbo na ito. Meron pong pagkakaiba yung pagkakaroon ng pananagutang inilagay sa harap natin, pati yung aktual na yung pag-akto sa pananagutan na iniatang po sa atin. At makikita din natin yung parehas na naratibo na yan sa pag-aaralan nating aklat sa aklat po ng Ruth or kabanata ng Ruth. Kung naalala po ninyo, nasa serye tayo ng pag-aaral ng aklat na ito. Natapos na po natin ang ikalawang kabanata nakalipas na linggo at tulungan tayo ng Diyos na matapos itong ikatlong kabanata ngayong umaga. Iniimbitahan ko po kayong buklatin ang salita ng Diyos na hindi nagbabago at hindi nagkakamali. Sa aklat po ng Ruth, kabanata 3. Basahin po natin yung buong kabanata mula talata 1 hanggang talata 18. Pangunahan ko po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ruth chapter 3. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Naomi na kanyang biyenan, Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng tahanan para sa ikabubuti mo? Ngayon, hindi ba si Boaz ay ating kamag-anak na ang kanyang mga katulong ay siya mong nakasama? Narito, siya'y gigiik ng sebada ngayong gabi sa giikan. Kaya't maligo ka at magpabango. Magbihis ka at bumaba sa giikan. Ngunit huwag mong ipapaalam sa lalaki na naroon ka hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyayari, kapag humiga na siya, iyong tandaan ng dakong kanyang hihigaan, pagkatapos pumaroon ka at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa at mahiga ka. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Sinabi sa kanya, lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin. Siya'y bumaba sa giikan at ginawa niya ang ayon sa lahat ng inuutos sa kanya ng kanyang biyenan. Nang si Boaz ay makakain at makainom at ang kanyang puso'y masaya na, siya'y pumunta upang humiga sa dulo ng bunto ng trigo. Pagkatapos, si Ruth ay dahan-dahang dumating, inalisan ng takip ang kanyang mga paa at siya'y nahiga. At nangyari sa hating gabi na ang lalaki ay nagulat at bumaling nang nakita niyang isang babaeng nakahiga sa kanyang paanan. Sinabi niya, Sino ka? At siya'y sumagot, Ako si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. Kanyang sinabi, Pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko. Ginawa mong higit ang huling kagandahang loob na ito kaysa sa una, na hindi ka naghanap ng kabataang lalaki maging dukha o mayaman. Ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinasabi sapagkat alam ng aking buong bayan na ikaw ay isang babaeng karapat-dapat. Tunay nga na ako'y malapit na kamag-anak, gayunman ay may mas malapit na kamag-anak pa kaysa sa akin. Maghintay ka ngayong gabi at sa kinaumagahan kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak ay mabuti. Hayaan mong gawin niya. Ngunit kung ayaw niyang gawin sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak, ay gagawin ko para sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak habang ang Panginoon ay nabubuhay. Mahiga ka hanggang umaga. Siya nga'y nahiga sa kanyang paanan hanggang umaga, ngunit siya'y bumangon bago pa magkakilala ang isa't isa. Kanyang sinabi, huwag nawang malaman ang babae ay pumunta sa giikan. Kanyang sinabi, dalhin mo rito ang balabal ng iyong suot at hawakan mo. Hinawakan niya ito at siya'y tumakal ng 6 na takal ng sebada.
Isinuong ito sa kanya at siya'y pumasok sa lungsod. Nang siya'y dumating sa kanyang biyenan ay sinabi niya, "Anong nangyari, anak ko?" Isinalaysay niya sa kanya ang lahat ng ginawa ng lalaki para sa kanya. Sinabi niya, "Ang 6 na takal na sibadang ito ay binigay niya sa akin sapagkat kanyang sinabi, huwag kang pupunta sa iyong biyena nang walang dala." Nang magkagayoy sinabi niya, "Maghintay ka, anak ko, hanggang sa iyong malaman kung ano ang mangyayari, sapagkat ang lalaking iyon ay hindi hihinto hanggang sa matapos niya ang bagay sa araw na ito." Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, ito muli ang iyong salita at muli naming haharapin ito upang pag-aralan. Mulit muli naming haaminin na wala kaming sapat na kaalaman at kakayanan upang maunawaan ito. Maasa kami't dumidepende sa grasya mo na nagbibigay kalinawan sa iyong katotohanan alang-alang kay Hesus Kristo at sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Pagbabalik na mga kapatid sa nakalipas natin pag-aaral sa 2 kabanata ng Ruth, nakita natin doon ang pagsunod na nagtatanim ng pagpapala. Nakita natin to kay Boaz, nakita natin na merong utos sa Deuteronomy chapter 24 na pag may mga nalaglag na trigo, cebada at iba pang mga ani mula sa iyong mga trabahador sa bukid, ito hindi na pwedeng pulutin. At nagpasakop si Boaz sa utos na ito, at ito yung nagdala sa kanya ng pagpapala para makilala itong si Ruth. At nakita rin natin ang katotohanan na ito kay Ruth dahil sa kanyang panata kay Naomi na ang Diyos ni Naomi, ang bayan ni Naomi ay kanyang yayakapin ng buo. Ito nga ito ang katotohanan na nilakaran ni Ruth pagdating natin sa chapter 2. Kung paanong nangako siya ng ganito kay Naomi, tapat niyang sinunod ang mga tuntunin ni Yahweh, hindi siya bumaling sa pagbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi siya nagnakaw, hindi siya gumawa ng mali, hindi siya nagbenta ng kanyang sariling katawan bilang paraan para magkumita ng mabilisang pera. Siya'y namulot ng mga trigong nalalaglag mula sa anihan ni Boaz. At nakita din natin doon ang pagpapalang bunga ng pagsunod. Itong pagsunod ni Naomi sa utos ng Diyos sa Deuteronomy 24, nakita natin yung pagpapalang natanggap niya. Siya'y nabigyan ng pagpapala gamit ang kamay ni Boaz. Nakaranas siya ng seguridad, nakaranas siya ng kasaganahan at probisyon para sa mga susunod pa niyang araw. Hindi lamang siya, pati ng kanyang biyena na si Naomi. Nakita natin doon ang katotohanan na ang pagpapala ng Diyos ay hindi kapos sa sino mang nanganganlong sa ilalim ng kanyang pakpak. Ayun po yung nakita natin sa nakalipas nating pag-aaral. At ngayon, sa Kabanata 3, makikita natin dito ng mas malinaw pa itong lalaking mayaman na kanilang malapit na kamag-anak na si Boaz. Mas malinaw nating makikita si Boaz bilang isang larawan o picture ni Hesukristo mula sa lumang tipan. Makikita natin dito ang pagiging masigasig ni Ruth, ang pagiging responsable ng kanyang future husband na si Boaz, at ang pagtitiwala ni Naomi sa salita o sa paninindigan at ipinangako nito ni Boaz. Pero higit sa lahat, ang pinakamakikita nating mensahe sa kabanatang ito ay may pagkalingang kumikilos ang Diyos upang maisakatuparan ang pagtubos sa kanyang mga tao at ang katiyakan para sa kanilang hinaharap. May pagkalingang kumikilos ang Diyos upang maisakatuparan ang pagtubos sa kanyang mga tao at ang katiyakan para sa kanilang hinaharap. God providentially works to accomplish the redemption of His people and secure their future. At para maunawaan natin yung pangunahing mensahe na yan, at para makita rin natin yung daloy ng salaysay, matatanaw natin ito sa pamamagitan ng dalawang bahagi. Una nating tignan yung payo ni Naomi, pangalawa nating tignan yung pananagutan ni Boaz. So tignan natin una yung payo ni Naomi. Tignan natin yung verse 1, Matapos po yung anihan, naalala natin sa chapter 2, 'di ba, sinabi ni Boaz kay Ruth, "Huwag ka nang pumunta sa ibang bukid hanggang matapos tong season of harvest, dito ka na lang sa bukid ko mag-ani." So nagkaroon ng provision na ganon si Ruth at sinabi niya na stay close sa aking mga manggagawang babae, at yun ang ginawa ni Ruth. At pagdating natin ng chapter 3, at tapos na po, nasa end na sila ng anihan. Tingnan natin yung sinabi ni Naomi kay Ruth. Siguro, tapos na yung anihan, wala nang trabaho si Ruth, nagkakapi siguro sila ni Naomi dun sa kanilang terrace, at biglang nagsalita ito si Naomi kay Ruth. Sabi ni Naomi sa verse 1, sabi niya, "Anak ko,
Hindi ba kita ihahanap ng tahanan para sa ikabubuti mo? Ibig sabihin ni Naomi dyan, hindi ba hanapan kita ng mapapangasawa mo? Yan ang ibig sabihin ni Naomi kay Ruth. Tandaan natin na ito yung original na nais ni Naomi, hindi lang para kay Ruth, maging para kay Orpha. Kung naalala natin, yung isa pa niyang daughter-in-law na bumalik ng Moab, hindi ba pinapaalis niya na si Orpha, pati si Ruth, pinapabalik niya doon sa lupa nila sa Moab para makahanap ng asawa? Ano pong sinabi ni Naomi doon sa chapter 1 verse 19? Verse 9 rather. Chapter 1 verse 9, basahin natin yung sinabi ni Naomi. Ito yung eksena na pinauuwi ni Naomi yung dalawa niyang daughter-in-law. Sabi niya, ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makatagpo ng kapahingahan bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. So, sinabi ni Ruth, sana makahanap kayo ng rest sa bahay ng inyong magiging future na asawa. Hindi ba may kantang ganito, ikaw ang pahinga? So, yung spouse tinutukoy na pahinga daw nila, right? In a very real sense, mga kapatid, sa scripture, ang marriage po, it is designed to be a resting place para sa mga individual. Dapat ganito po ang pakiramdam ng ating mga spouse sa atin, na meron silang comfort, meron silang companion, meron silang pahinga, meron silang resting place. Kasi po, kalunos-lunos po na ang pakiramdam ng ating kabiyak, ambis na resting place, para tayong battlefield pagkasama niya. Kalunos-lunos po kung ganyan po ang pakiramdam ng ating spouse. Yes, nandyan, darating po yung mga seasons ng pag-aaway, pagtatalo, hindi kayo magkakasundo sa kulay ng sopa na gusto ninyo, at paano pagpapalakihin ng mga anak. Maraming mga bagay na malalaki at maliliit na pwede ninyong pagtalunan. Pero generally mga kapatid, di ba yung benefit, yung blessing of having a companion, accountability, meron kang helper, may comforter ka, may nag-i-encourage sa'yo sa panahon ng discouragement, merong nag-guide sa'yo towards sanctification, meron kang kaibigan na tumutulong sa'yo na lumalim yung iyong pagkakilala kay Jesucristo. Ito po yung blessing ng pagkakaroon ng spouse, na equally yoked kayo at desidido kayong lumalim ang pagkakilala nyo kay Jesucristo through your marriage. Ito po yung punto ni Naomi, kaya sinabi niya, nakapahingahan ang magkaroon ng isang asawa. At ito yung binabalik niyang senaryo sa isip ni Ruth. Hindi ba dapat kitang hanapan ng asawa? Ito yung adhikain ni Naomi para kay Ruth, doon pa lang po sa simula. At ito rin ang tanong sa atin, mga spouse, nagsusumikap ba tayo na maging resting place ng ating spouse? Hindi po siya nangyayari ng parang huwan tamad na malalaglag na lang yung prutas sa atin nang hindi tayo nagsusumikap. Makasalanan ka, makasalanan ng spouse mo, nagsama kayo sa isang bahay, sasabog talaga yan kung hindi kayo magsusumikap na maging resting place ng isa't isa. Tingnan natin, nagpatuloy si Naomi after niya sabihin na hindi ba dapat kitang ihanap ng tahanan o ng asawa para sa ikabubuti mo. Sinabi niya, ngayon, hindi ba si Boaz ay ating kamag-anak na kanyang mga katulong ay siya mong nakasama? Naalala ba ninyo yung term na ginamit ni Naomi to describe Boaz sa chapter 2? Sinabi niya, he is one of our redeemers. Diba? Doon sa chapter 2 verse 20. Sabi niya, the man is a close relative of ours, one of our redeemers. Isa daw sa kanilang redeemer. Hindi ko pinaliwanag yung meaning ng redeemer na tinatawag dito ni Naomi. Bakit niya tinawag na redeemer si Boaz? Di ko pinaliwanag last Lord's Day. Sabi ko ngayon ko bibigyan ng clarity. Ang ibig sabihin dyan, mga kapatid ni Naomi, makikita natin ito, yung pinaka-explicit na biblical passage na ito sa Leviticus 25, pati sa Numbers 35. So, Leviticus 25, tsaka Numbers 35. Ang tawag po sa culture ng Israel na yan, yung tinatawag na kinsman redeemer. Kinsman redeemer. Kaya sinabi ni Naomi, si Boaz daw, redeemer nila kasi si Boaz, relative ni Naomi at siya yung designated na kinsman redeemer. Sa Hebrew, tawag po dyan ay Goel. So si Goel, Pag sinabing isang kinsman redeemer, so isang family tree, meron silang tinatalagang isang kinsman redeemer, right?
Last Lord's Day, pinag-aralan natin sa isang family, may natatalagang avenger of blood, hindi ba? Ganon din, sa ganung paraan, sa isang family, sa clan ninyo, may itatalaga kayong isang kinsman redeemer. Ano yung task niya? Itong malapit na kamag-anak na ito, meron siyang pananagutan na protektahan, ibalik, o tubusin ang kapakanan ng isang kapamilyang nasa kagipitan. Maaari niyang tubusin ang lupain ng pamilya na naipagbili, tubusin ang isang kamag-anak mula sa pagkaalipin, at sa ilang pagkakataon ay gumanap bilang avenger of blood o tagapaghiganti ng dugo ng pamilya. Ito po yung task ng kinsman redeemer. Ginawa po ito para ma-preserve yung property ng clan. Nakuha natin? Halimbawa ako, nagipit ako ng sobra, wala na akong pangkukunan ng ikabubuhay ko sa mga susunod na linggo, naisip ko meron pala akong lupa sa Batangas. So ang gagawin ko, bibenta ko yung lupa ko sa Batangas. Hindi ko ito agad iaalok sa mga stranger, hindi ko siya ipopost agad sa Facebook, hindi ko agad iaalok sa social media. Iaalok ko muna siya sa kinsman redeemer namin. Siya yung dapat bumili ng lupa. Anong purpose? Para mapanatili yung property within our clan. Hindi siya mapupunta sa property ng iba. So siya yung taga-tubos o taga-bili ng property na ibebenta. In the same way, pag may kamag-anak si kinsman redeemer na binenta ang sarili niya as a slave, task po ng kinsman redeemer na i-redeem yung kanyang kamag-anak out of slavery. Minsan nagfa-function din siya as avenger of blood. May tawag sila dyan, yung tinatawag na levirate culture, pero ito yung pinag-uusapan natin dito, yung Goel o yung kinsman redeemer na law sa Old Testament. Isa pong paraan niya, yung halimbawa ako'y may kapatid na mas nakakatanda. Namatay yung kapatid ko, yung kuya ko. So nabiyuda yung asawa ng kuya ko. Ang task ko bilang kinsman redeemer, aasawahin ko yung asawa ng kuya ko kasi naging biyuda na siya eh. Ako yung tutupad sa gampanin nung aking kuya para ma-redeem yung kanyang name, yung family ng aking kuya, magpatuloy yung kanyang lineage. Lalong-lalo sa case na walang anak yung aking kuya. Ngayon mga kapatid, napaka-perfect nung senaryo na ito para kay Naomi, kay Ruth at kay Boaz. Bakit? Biyuda si Ruth na walang anak. So kailangan siyang i-redeem ng isang kinsman redeemer, right? Yun po yung sinasabi ni Naomi na meron tayong kinsman redeemer na pwedeng rumidim sa'yo, Ruth. Si Boaz ito. Kaya sinabi niya dito, hindi ba si Boaz ay ating kamag-anak na ang kanyang mga katulong ay siya mong nakasama. So in short, si Boaz ang may pananagutan na tubusin ang ari-arian ni Naomi at kunin si Ruth bilang asawa dahil isa siyang biyuda ng kanyang kamag-anak. Si Boaz po yung kanilang kinsman redeemer. Now, punta tayo sa verse 2 onwards hanggang verse 4. Tignan natin yung plano ni Ruth, ni Naomi. So, nalaman ni Naomi na kinsman redeemer nila si Boaz at hinahanapan niya si Ruth na mapapangasawa, nilatag na ngayon ni Naomi yung kanyang plano. Sabi niya sa verse 2, sakto, gigiik si Boaz ngayong gabi. So, gigiik siya ng sibada ngayong gabi. So, here's the plan, verse 3. Maligo ka. So, pumili ka ng magandang sabon, yung mabango. Hugasan mo yung sarili mo, make yourself presentable, magpabango ka, magbihis ka ng maganda. Siguro yung Sunday's best ni Ruth, nilabas ni Naomi, sabi niya, after mo maligo, magpabango ka, ayusin mo yung buhok mo. Hindi niya naman sinabing mag-makeup ka eh. Di ko alam kung may makeup na nung panahon na yon. Tapos, isuot niya yung pinakakaaya-aya niyang damit. Pero pansinin niyo verse 3. Ngunit, huwag mong ipaalam sa lalaki na naroon ka. So, discreet ka lang. Sa gilid-gilid ka lang muna. After mong ayusin yung sarili mo, sa gilid-gilid ka lang. Huwag mong papahalata na naroon ka hanggang siya'y makakain at makainom. So, hintayin mo na makakain at makainom si Boaz. End of the harvest po kasi. Sa kultura ng mga Hudyo, pag end of the harvest, ang ginagawa nila, they celebrate the harvest eh. So, ginagawa nila, umiinom sila, naghahanda, kumakain sila ng marami. After nun, natutulog sila sa tabi ng harvest nila. Hindi sila pumupunta sa kwarto nila, doon sila natutulog sa tabi ng harvest nila as an act of thanksgiving sa Diyos na nagbigay ng harvest nila. So, ito yung plano ni Naomi. Magbihis ka, maligo ka, magpabango ka,
Discreet ka lang, hintayin mong makakain na si Boaz. Make sure na nasa good mood na siya. Kasi nasatisfy na siya ng pagkain. Verse 4, sabi ni Naomi, kapag humiga na siya, iyong tandaan ang dakong kanyang hihigaan. Again mga kapatid, kasi humihiga sila sa tabi ng harvest. So maraming mga lalaki doon. Nandun din yung mga tauhan niya na humihiga sa tabi ng harvest. Nandun din si Boaz na humihiga sa tabi ng harvest. So sinabi ni Naomi, baka malito ka. So make sure na natandaan mo saan hihiga itong si Boaz. Pumaroon ka at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa at mahiga ka. Wait a minute mga kapatid. Isa sa plano ni Naomi, once humiga daw si Boaz, lapitan niya pagtulog na, tanggalan niya o alisan niya ng kumot. Alisan daw niya ng takip sa paa itong si Boaz. At meron kayo sigurong mga commentary na liberal na mababasa dito. Sabi nila euphemism daw ito. So Naomi is encouraging Ruth to do an asexual act kay Boaz. Yung term daw na alisan ng takip ang kanyang paa, ibig sabihin ni Naomi tanggalan mo ng damit itong si Boaz. Yun ang explanation ng iba, no? At ito ang tanong ko mga kapatid. Knowing yung virtues ni Ruth from chapter 1 to chapter 2, sa tingin nyo magagawa niya to? No. Right? At sa tingin ba ninyo, euphemism ito, na hubaran daw ni Ruth si Boaz? You think, brethren, euphemism ito? Hindi po. Literal ito. Kasi ayun yung mababasa natin sa verse 8. Tignan nyo yung verse 8. Nangyari ng hating gabi na ang lalaki, ito si Boaz na to, nagulat at bumaling, nakita niya na may babaeng nakahiga sa kanyang paanan. So literal na nakita niya si Ruth sa paanan niya. So wag natin tanggapin yung mga commentary na euphemism ito for a sexual act. Literal na inuutos ni Naomi na tanggalan niya ng paa, ng balot sa paa, itong si Boaz at humiga siya sa paanan ni Boaz. Sabi niya, pumaroon ka, alisan mo ng takip ang kanyang mga paa at mahiga ka rito. Sabi niya sa dulo ng verse 4, sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. So, ayun ang instruction ni Naomi. Once nakahiga ka na Ruth sa paa ni Boaz, makikita ka ni Boaz at sasabihin niya sa iyo exactly kung ano ang kailangan mong gawin. Yun ang confidence ni Naomi dito kay Boaz. Anong tugon ni Ruth? Naging reluctant ba siya? Teka lang, parang mapapahamak ako dyan. Baka isipin, meron akong sexual na gagawin kay Boaz. Hindi. Tingnan niyo yung response ni Ruth. Verse 5. Lahat ng iyong sinasabi ay aking gagawin. So sinabi niya kay Naomi, opo, gagawin ko po lahat ng sinabi mo. Natandaan ba ninyo yung panata ni Ruth sa chapter 1 verse 16? Ang iyong bayan ay aking magiging bayan. Kung saan ka mahimlay, doon rin ako mahihimlay. Ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Ito yung isa sa napakagandang character ni Ruth. Dead serious siya sa commitment niya kay Naomi sa chapter 1 verse 16. Seryoso siyang tutuparin ito. At hanggang ngayon, nakikita natin yung commitment ni Ruth. Na sinunod niya kung ano yung sinabi nito ni Naomi kahit merong risk sa kanyang reputation. So pagpapakita ito na totally niyakap ni Ruth, itong Diyos ni Naomi, totally niyakap ni Ruth ang pagsunod kay Yahweh. So yan yung unang bahagi, yung payo ni Naomi. Tignan natin yung mga sumunod na verses, pangalawang bahagi, ang pananagutan ni Boaz. Ang pananagutan ni Boaz. Verse 6 to 7, pag binasa natin yan, yun nga mismo yung ginawa ni Ruth. Mas sinabi niya, gagawin niya daw. So verse 6 to 7, naligo siya, nagpabango, nagpaganda, sinuot niya yung kanyang Sunday's best, discreet lang siya, habang gumigiik at kumakain, nag-celebrate sila Boaz, pinandaan niya kung saan natutulog si Boaz. Nung humiga na si Boaz, dahan-dahan siyang nag-creep in, tapos tinanggal yung balabal o yung balot sa paa neto ni Boaz at humiga siya sa paanan ni Boaz, hinintay niyang magising. Kasi sinabi ni Naomi, sasabihin daw ni Boaz sa kanya anong dapat niyang gawin. So yun nga exactly yung ginawa ni Naomi. Pagdating natin ng verse 8, ito yung sinasabi ko, nagulat nga si Boaz na nandun si Ruth. Habang natutulog siya, di ba naranasan niya na ito, na bigla kayong nagising sa lamig? Ikaw ba naman natanggalan ka ng kumot, nakatutulog ka sa labas, hindi ka magigising sa ginaw? Kaya nagising si Boaz.
Kasi tinanggalan siya ng kumot sa paa neto ni Ruth. At pagka dilat ng mata niya, akma niya sigurong hihilahin yung balabal pabalik ng kanyang katawan. Nagulat siya, may babae na nakahiga sa kanyang paanan. So verse 9, ito yung naging conversation nila. Sabi ni Boaz sa kanya, nung nakita siya, kasi nagulat si Boaz eh. Sabi ni Boaz, sino ka? At siya'y sumagot, ako si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. So the grand revelation, sinabi na ni Ruth na you are our kinsman redeemer. Nalaman na ni Boaz na siya yung kinsman redeemer ng kanilang family. Pero pansinin natin ito, yung sinabi ni Ruth. Kasi di ba tinanong siya ni Boaz, who are you? Sabi ni Ruth, ako'y si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod. Hindi ko po alam anong translation ng Bible yung gamit ninyo. Lalo sa English. Sabi kasi sa NASB, yung translation sa NASB, sabi, now, spread your garment over your slave, for you are a redeemer. So, spread your garment over your slave. Iladlad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod. Sabi naman ng King James Version, spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman. Pero mas gusto ko po yung translation ng English Standard Version. Sinabi, spread your wings over your servant. Mas gusto ko yung translation na yon. Why? Kasi napansin ba ninyo yung sinabi ni Boaz kay Ruth sa chapter 2? Di ba sinabi ni Boaz kay Ruth, sinabi niya sa chapter 2 verse 12, sabi niya, bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang pakpak, ikaw ay nanganganlong. Under the wings of Yahweh, doon ka nanganganlong, Ruth. Kaya mas gusto ko yung translation ng ESV kasi sinabi ni Ruth sa kanya, spread your wings over your servant. Na kung paanong nanganganlong si Ruth sa ilalim ng pakpak ni Yahweh, nais ni Ruth ngayon na manganlong sa pakpak ng ilalim ng kanyang future husband na si Boaz. At take note natin ito mga kapatid. Maganda yung plano ni Naomi, yes or no? Maganda naman, hindi ba? Ang tanong, necessary ba? Necessary ba na gawin ni Ruth yung mga utos ni Naomi? Na magbihis siya, magpabango, magsuot ng maganda, matulog sa paanan ni Boaz. Alam niyo mga kapatid, hindi po necessary. Why? Lawful to eh. Pwede naman na sabog-sabog yung buhok ni Naomi, ni Ruth, hindi siya nakapag-toothbrush, lalapit siya kay Boaz, tapos sasabihin niya kay Boaz, Boaz, kinsman redeemer ka namin, gawin mo yung obligasyon mo. Hindi pwedeng tumanggi si Boaz, right? Kasi lawful yun. Pero bakit kailangan niyang mag-go through sa mga process na ito? Hindi po pinaliwanag ng scripture eh. So, hindi po necessary na gawin ito ni Ruth, yet nagpasakop si Ruth dito sa utos ni Naomi. So, yun po yung isang kailangan nating i-take note. Tignan natin yung tugon ni Boaz. So, nakita niya na siya yung kinsman redeemer based sa revelation ni Ruth. Tignan natin yung answer ni Boaz nung nalaman niya na siya yung kinsman redeemer. Sabi niya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko. Ginawa mong higit ang huling kagandahang loob na ito kaysa sa una, na hindi ka naghanap ng kabataang lalaki, maging dukha o mayaman. So, obserbahan natin tong verse na to. Sabi ni Boaz, pagpalain daw siya, itong last virtue na ito, ginawa niyang primary, hindi daw siya naghanap ng isang binatang lalaki, mayaman man o mahirap. Unang obserbasyon dyan, tinawag niyang anak. May ilang beses yun ang tinawag na anak si Ruth. Siguro sa mga susunod, tatawagin niya na tong sweetheart o honey. Pero dito, tawag niya pa kay Ruth anak kasi hindi pa sila mag-asawa. So sabi niya, anak, malinaw na mas bata itong si Ruth. Sabi pa nga ng mga theologian, mga nasa early 20s ito si Ruth, probably 23 and 24. Si Boaz, mga nasa late 40s or early 40s na siya. Yan lang yung mga kuro-kuro ng mga theologian. Pero malinaw na may age gap sila at mas bata ito si Ruth. The fact na tinatawag ni Boaz na anak itong si Ruth. Pangalawa nating observation, sa batas po, pwedeng hindi magpasakop si Ruth sa Goel.
pwedeng hindi siya magpasakop sa kinsman redeemer law. Why? Si Naomi ang sakop ng kinsman redeemer law. Why? Siya yung Levite. Ano ba si Ruth? Moabite. Hindi siya under ng Levitical laws, ng Israelite civil law. Hindi po siya sakop nun. So pwede na itong si Ruth, naghanap ng kahit na sinong asawa. Naghanap siya ng mayaman, pinakasalan niya para bumuti yung buhay niya. O bumalik siya ng Moab, nag-asawa siya ng Moabita o ng Pilisteo o ng sino man. Walang pangangailangan si Ruth na magpasakop dito sa kinsman redeemer law na ito. Yet, makikita natin yung commitment ni Ruth na ipasakop ang sarili niya sa tuntunin ni Yahweh. Nakita na natin to sa chapter 2 eh. Sinasubject niya yung sarili niya sa batas ni Yahweh kahit Moabita siya. Again dito, sinubject niya uli yung sarili niya sa law ni Yahweh although hintil siya. Pinatunayan niya yung kanyang commitment sa Diyos ni Naomi. And napansin ito ni Boaz. Ito yung punto ni Boaz. Pwede namang di mo sundin to, Moabita ka eh. Pero yet, sinubject mo yung sarili mo sa tuntunin ni Yahweh. Verse 11, basahin natin. Ngayon, so ito na yung resolution ni Boaz. Ngayon, anak ko, again, tinawag niyang anak, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinasabi sapagkat alam ng aking buong bayan na ikaw ay isang babaeng karapat-dapat. Alam ng mga tao dito sa Bethlehem that you are a virtuous woman. Sinabi ni Boaz kay Ruth. Napakagandang words po ito ni Boaz kay Ruth. Sabi niya, huwag kang matakot. Akong bahala dahil kilala ka dito sa Bethlehem as a virtuous woman. Yes, tinatawag kang Ruth the Moabite. Pero kilala ka bilang isang virtuous woman. Napakaganda po, Alam niyo po yung word na ginamit ni Boaz. Sinabi niya, Ruth, kilala ka dito sa Bethlehem as an eshet. Ibig sabihin nun sa Hebrew, virtuous woman. Kaya yun yung translation. At yung term na eshet na yan, alam nyo ba saan siya pinaka-famous na ginamit sa scripture? Proverbs 31. Anong sinabi doon ng writer ng Proverbs? Sabi, Proverbs 31:10. An excellent eshet who can find? An excellent woman, a virtuous woman, o virtuous wife. Sino ang makakahanap? For her worth is far above jewels. Ito yung sinabi ni Boaz kay Ruth. Isa kang eshet. You're a virtuous woman. So napakaganda nung title na binitawan ni Boaz kay Ruth. Verse 12. Tunay nga na ako'y malapit na kamag-anak. So in-acknowledge ni Boaz, yes, I am a kinsman redeemer. Gayunman ay may mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Ito yung suliranin nila. Meron pang mas primary kinsman redeemer. May mas naunang kinsman redeemer sa kanya na dapat mag-take responsibility kay Ruth. So, maaari siguro heartbroken si Naomi dito kasi ang gusto niya mapangasawa ni Ruth si Boaz. Kaso, may naunang kinsman redeemer. Pero tingnan ninyo, ano yung sinabi dito ni Boaz, binigay niyang assurance kay Ruth. Sabi niya sa verse 13, ngunit, so yes, merong naunang kinsman redeemer kaysa sa akin. But, kung ayaw niyang mag-take responsibility sa kanyang task as kinsman redeemer, gagawin ko para sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak. I will do the task of a kinsman redeemer for you. Habang ang Panginoon ay nabubuhay, yan pa ang panata ni Boaz. So as long as the Lord lives, pangako niya na gagawin niya ito. Mahiga ka hanggang umaga. What a man Boaz is, no? Mga kapatid, very responsible, very thoughtful, and very kind. Nakita na natin ito sa chapter 2. Yet again, napatutunayan natin itong virtue na ito ni Boaz. Tingnan natin verse 14. So sinabi ni Boaz, binigay niya yung assurance na yon at sinabihan niya si Ruth na matulog muna ron. Pero, nang siya'y nahiga sa kanyang paanan hanggang umaga, ngunit siya'y bumangon bago pa makakilala ang isa't isa. So bago magbukang liwayway, magkaliwanag, magkakitaan yung mga tao, umalis na itong si Ruth. Kasi baka magkaroon ng mga ma-misinterpret yung action na ito ni Ruth pag may ibang nakakita. So bago pa kumagat ng liwanag, umalis na itong si Ruth. At sinabi niya, huwag nawang malaman na ang babae ay pumunta sa giikan. Tingnan niyo to, verse 15.
Sinabi sa kanya ni Boaz bago umalis si Ruth, kasi uuwi na si Ruth pabalik kay Naomi. Sabi ni Boaz sa kanya, dalhin mo rito ang iyong balabal na iyong suot at hawakan mo. So, siguro may balabal siya. Pinakuha ni Boaz yung balabal. Ang ginawa ni Boaz, kumuha ng sebada, yung kanilang ani, tumakal, 6 na takal, nilagay dito sa balabal. So, parang ginawa siyang supot. Nilagay dun sa balabal ni Naomi ni Ruth para maiuwi niya ito kay Naomi. So, meron pang Sharon part 2. Ito si Ruth. Naalala niyo 'di ba dun sa chapter 2, inuwian niya nung sinangag na trigo itong kanyang biyenan. Dito na naman sa chapter 3, meron na naman siyang pasalubong para kay Naomi, no? Verse 17, makikita natin, verse 18, umuwi na ito. 17 to 18, umuwi na si Ruth kay Naomi. At tinanong ni Naomi, nanghingi siya ng mission report. So, kamusta yung plano ko? Na-execute mo ba ng tama? Anong naging ending? Sinabi sa kanya ni Ruth lahat ng nangyari. Sinabi niya yung assurance na binigay ni Boaz. Sinabi niya yung plano ni Boaz just in case na hindi tanggapin ng primary kinsman redeemer yung alok na mag-take responsibility sa kanila. Tignan niyo yung sinabi sa verse 18. Yung last verse, sabi, nang magkagayoy, sinabi niya, maghintay ka, anak ko. So, nung nalaman ni Naomi, yung report ni Ruth, sinabi ni Naomi kay Ruth, okay, sige, maghintay na lang tayo. Let's relax. Hintayin natin anong mangyayari hanggang sa malaman kung ano ang mangyayari sapagkat ang lalaking iyon ay hindi hihinto. Nakita niyo yung sinabi ni Naomi? Sabi niya, kilala ko yan si Boaz. Hindi siya hihinto hanggang sa matapos niya ang bagay na ito sa araw na ito. So merong peace of mind. May trust itong si Naomi sa character neto ni Boaz na magte-take responsibility at maaasahan itong si Boaz. So meron siyang peace of mind sa leadership ng kanyang kamag-anak na ito. So anong resulta? Anong nangyari dun sa mga dealings ni Boaz? Sa next na pag-aaral po natin malalaman. So sa susunod po na kabanata natin malalaman yung naging resulta nung dealings na ito ni Boaz. So bilang pagtatapos, tingnan natin yung mga leksyon na makikita natin mula dito sa kabanata na ating binasa. No? Meron akong 3 grupo na nais bigyan ng paghihimok sa umagang ito. Unang grupo na nais kong bigyan ng paghihimok, tayong lahat. Tayo munang lahat. Ito yung tinuturo para sa ating lahat ng kabanatang ito. Tinuturo sa atin ito na magtiwala tayo sa Diyos. Cliché ba? Magtiwala tayo sa Diyos at kumilos. Hindi pa kasi tapos eh. Magtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid, at kumilos. May notion kasi tayo eh. Alam ko narinig nyo na ito eh. Evangelical cliché ito eh. Let go and let God. Oh, may naririnig tayong ganyan. Let go and let God. Nasaan sa Bible po yung let go and let God? Wala po sa scripture yan. Anong tinuturo ng scripture? Ang tinuturo po, trust God and keep going. Yan ang tinuturo sa atin ng scripture. Hindi tayo tinuturuan na bahala na si Batman, bahala na ang Diyos. Let go and let God. Hindi po yun ang tinuturo ng scripture. Ang tinuturo sa atin, trust God, magtiwala tayo sa Diyos, yes, at kumilos. Let us keep going. Kasi ito mga kapatid, kagaya nung pinunto ko kanina, maaring dinaan na lang sa legal ni Ruth at ni Naomi si Boaz eh. Hindi naman nila kailangan gawin tong mga to eh. Hindi nila kailangan gumawa ng matinding proposal na risky, hindi nila kailangan magpakapagod, hindi kailangan magbihis, maligot, magpabago ni Ruth, hindi kailangan planuhin ito ni Naomi, hindi kailangang merong surprise factor pa para kay Boaz, kasi responsibility ito ni Boaz. So pwede naman nila na dinaan na lang nila ito ng legal, ginawa na lang nila ito sa batas. Pero anong makikita natin sa salaysay? Naging passive ba si Ruth at si Naomi? No. They trusted God, naniniwala sila na tutulungan sila ng Diyos, and yet, kumilos sila. Sila mismo yung nagplano. Ginawa nila yung makakaya nila para kumbinsihin si Boaz. So mga kapatid, tiwala natin na sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos, pero kailangan din nating kumilos. Nawa, pamarisan natin si Ruth at si Naomi sa bagay na ito.
Meron kasi tayong blessed doctrine, blessed reformed doctrine yung tinatawag nating the sovereignty of God. Na lahat ng bagay kontrolado ng Diyos. There's not a maverick molecule let loose outside of God's control and power. Di ba? Kabisado natin yan by heart. Pero ang nangyayari, naaabuso natin. Nagpo-produce ng passivity. Itong doctrine natin na ito. Yung doctrine of God's absolute sovereignty over all human actions, hindi po yan dapat mag-lead sa atin sa passivity, sa negligence, or laziness. Hindi po yan ang tamang bunga ng God's sovereignty. Ang pagtitiwala natin sa God's sovereignty, nagbubunga po yan ng pagtitiwala at pagkilos. Hindi po passivity, mga kapatid. Nakarinig din ako nalaglag sila sa kasalanan, tapos nung kinonfront, niloob na ng Diyos na malaglag ako sa kasalanan sino ba ako para labanan yung control ng Diyos? Nasisi pa ngayon ng Diyos sa kanyang control. Hindi po, mga kapatid, no? Much less itong ating belief sa God's absolute sovereignty, hindi po dapat ito magtungo sa atin sa pagsisi sa Diyos sa mga undesirable outcomes of events. Huwag po nating isisi sa Diyos kung nagkakaroon tayo ng mga kawalan, ng kagutuman at mga sakit. Sisisi mo sa Diyos yung sakit, ikaw yung nagpabaya sa kalusugan mo. Sisisi mo sa Diyos yung kagutuman at kawalan, tamad ka sa trabaho, hindi ka masigasig. So nandun ang tiwala natin sa Diyos, pero kailangan natin kumilos. Wala po yung pinagkaiba sa isang estudyante. Pray ng pray sa Diyos na ipasa siya sa exam, pero hindi nag-review. Nag-Mobile Legends lang, nag-spend ng oras sa paggala. Hindi, mga kapatid. If there's one thing na we have to understand about God's sovereignty is that God uses means. Ginagamit ng Diyos sa kanyang soberanong kapangyarihan yung mga gawa nating mga tao. Anong pinagpapala ng soberanong kapangyarihan ng Diyos? Ang masigasig na paggawa ng mga individual. Yan po ang kanyang ginagamit at pinagpapala. Halimbawa na lang, sa pag-aaral natin sa series ni Brother Jake sa Nehemiah, di ba nakita natin sa naratibo, matibay, solido ang pagtitiwala ni Nehemiah na ipagtatanggol sila ng Diyos, right? Na hindi sila pababayaan ni Yahweh, na si Yahweh ang kanilang sanggalang. May paniniwala siya sa karakter ng Diyos na ito. Tapos natulog na lang siya? Hindi. Naniwala siyang ipagtatanggol sila ni Yahweh, at naging masigasig sa pagtayo ng pader. Hindi siya tumigil. So again, mga kapatid, yung pagtitiwala natin sa Diyos, hindi dapat yan mag-create ng passivity. It should create hard work and diligence. Ano sinabi sa Proverbs 13 verse 4? The soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. The soul of the diligent will be or shall be made rich. Anong sinabi sa atin sa Santiago? Sinabi sa atin ni James, sa James chapter 2:26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Alam ko, ang verse na yan, ang pinatutunguhan yan, pananampalataya. Ang pananampalataya na walang gawa, patay. Pero in the same way, kahit magtiwala tayo sa Diyos, nakatungangalan tayo, wala pong mangyayari. Mayroon ako narinig na isang kapatiran, pray siya ng pray. Sabi niya, nagpipray talaga ako na i-create sa akin ng Diyos yung mga holy traits, maging Christ-like ako. Nung kinamusta ko yung kanyang mga spiritual disciplines, tamad, nagpapabaya. Mga kapatid, ang Christ-likeness, ang godly virtues, hindi yan dadating sa'yo kung panood-nood ka ng Netflix. Walang mangyayari sa atin kung hindi tayo magsusumikap sa mga spiritual disciplines. Kinakaloob yan ng Diyos sa diligence. Again, let us trust God na kinakaloob niya ito. And we should keep going. Dapat tayong kumilos. So yan yung una kong paghihimok para sa ating lahat. Pangalawa, nais kong kausapin yung mga kababaihan sa ating iglesia. Tinuturo sa atin ang salaysay na ito na unahin natin ang kagandahang asal kaysa sa kagandahan. So, prioritize virtues over beauty. Unahin natin ang kagandahang asal kaysa kagandahan. Last Lord's Day, nasa sasakyan kami, kasama ko yung mga kapatiran,
May nagtanong sa akin sa loob ng van sabi nila, Pastor, maganda kaya si Ruth? Cute kaya siya? Pretty kaya itong si Ruth? May nagtanong sa akin. Sabi nung isa, sa tingin ko maganda si Ruth, sabi nung isa. Kaya siya na-attract sa kanya si Boaz, no? Parang merong crush agad si Boaz sa kanya, kaya binigyan siya ng favor sa chapter 2. Sabi ko, kahit tapusin natin yung book, walang mention ni isang beses kung anong appearance ni Ruth. Kahit balibalik ta rin natin yung book na yun, hindi sinabing maganda buhok niya, kulot ba siya, straight, maputi ba siya, morena, chinita, walang sinabi. Walang mention. Pero alam nyo anong mention ng Book of Ruth? Lahat ng virtues ni Ruth. Walang sinabi tungkol sa panlabas na itsura ni Ruth. Sinabi siya'y faithful, committed, zealous, courageous, self-giving, humble, industrious, submissive, pure, kind, considerate, contented, obedient, and modest. Overall, anong sinabi sa kanya ni Boaz? Siya'y eshet. Siya'y virtuous na babae. Walang sinabi tungkol sa panlabas neto ni Ruth. And yet, napakaganda nung katangian neto ni Ruth. Sinabi ko nga sa kapatiran sa tingin ko hindi maganda si Ruth. Sabi ko, kasi sa tingin ko mas mag-make sense yung narrative kung hindi siya aesthetically appearing. Kasi hindi doon na-attract si Boaz Walang mention na na-attract si Boaz sa buhok niya, sa balat niya. Saan na-attract si Boaz sa kanya? Sa kanyang godly virtues. Sa tangan-tangan niyang kagandahang loob. So this goes for both men and women, pero specifically sa narrative na ito para ito sa mga kababaihan. So ang tanong ko sa inyo, mga kababaihan, inuuna ba ninyo na linangin ang kagandahang loob kaysa panlabas na kagandahan? Inuuna ba ninyong linangin, i-cultivate yung kagandahang loob kaysa kagandahang panlabas? O kanina, bago kayo dumating dito sa church, ang naging cause ba't kayo na late kasi pinapantay ninyo yung blush on ninyo? Naghahanap kayo ng mas appropriate na dress. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo mag-foundation, huwag kayo mag-ayos, sino ba gusto maging pangit? May lugar dyan, mga kapatid, May lugar, kailangan natin maging presentable. Ang sinasabi lang natin dito, kaninang umaga ba? Na-set mo yung heart mo for worship. Yun yung naging priority ng Lord's Day mo, hindi yung pamimili ng damit. Na-set mo yung mind mo na gusto mong makadaupang palad ng Panginoon, gusto mong maging benefit sa life sa mga kapatiran today, gusto mong mag-minister sa week, gusto mong i-encourage yung faint-hearted, gusto mong mag-serve sa mga kapatiran. Yan ba yung laman ng puso mo nung gumising ka kaninang umaga? O iniisip mo agad ano yung magiging forma mo dito sa pagtitipo natin? So I encourage you mga kababaihan, unahin nating linangin, unahin ninyong linangin yung kagandahang loob kaysa kagandahang panlabas. Kasi isang sakit lang, isang trahedya lang tanggal lahat yan mga kapatid. Kung uunahin ninyo ang panlabas na kagandahan. Ano sinabi ni Peter sa 1 Peter 3:3-4? 1 Peter 3:3-4. Ang inyong kagayakan, kausap niya dito mga babae, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong spirito na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ito po ang precious sa sight ng ating Diyos. Godly virtues. At ito rin ang reality maging sa ating mga single women na narito ngayon. Yung pagiging abala mo sa panlabas na kagandahan kaysa kagandahang panloob, maaaring makaakit yan ng mga kalalakihan for marriage. Maaaring marami kang lalaking maakit, pero tandaan mo to, single lady. Pero hindi godly man ang ma-attract mo sa pagbibigay ng priority sa outward beauty. Hindi godly man. Actually, pumunta kayo sa labas, sa filosofiya ng mga unbeliever, naghahanap sila ng magaganda, ng mga cute. Yan ang hanap nila. Pero hindi ito ang nag-attract kay Boaz. Boaz a godly man. Anong nagpa-attract sa kanya kay Ruth? Pagiging virtuous. You want to attract a godly man? You want to marry a godly man? Magbigay ka ng priority sa godly virtues. Ganon din. Reality din ito. Hindi lang sa mga single women. Maging sa mga married women. Anong sinabi ng Proverbs 12 verse 4? An excellent wife is the crown of her husband. But she who causes shame is like rottenness in his bones. So sinabi ng writer ng Proverbs, kung hindi ka nagkukultivate ng godly virtues as a married woman,
para kang cancer sa buto ng iyong asawa. Like rottenness in his bones. So again, brethren, unahin natin na linangin or i-cultivate ang kagandahang asal kaysa kagandahang panlabas. And lastly, nais kong kausapin yung mga kalalakihan. Kala nyo ligtas kayo ha. Tumindig sa responsibilidad na iniata sa atin. Tumindig sa responsibilidad na inata sa atin. Nakita natin to sa karakter ni Boaz. May karapatan po si Boaz na tumanggi. Pag binasa natin yung Deuteronomy 25, kahit kinsman redeemer ka, pwede kang tumanggi sa responsibility mo. Pwede mong takbuhan kung ayaw mo talaga. Pwede po yun. May kita natin yan sa chapter 4. So, pwedeng tumanggi si Boaz sa pagiging kinsman redeemer. Pwede niyang sabihin na, sus, kaya lang ako kinukuha na kinsman redeemer nito ni Ruth at ni Naomi kasi gusto nilang sumagana yung buhay nila, palibasa alam nilang mayaman ako. Pwede naman na ganun ang isipin ni Boaz, right? Pero hindi po yun ang sumagi sa isip ni Boaz. Alam niya yung situation ni Ruth at ni Naomi. Alam nila na immigrant sila from Moab, sila'y byuda at wala nang pagkukuhanan ng sustenance. Anong naging tugon ni Boaz? Nag-take responsibility siya. Tumindig siya sa responsibilidad na inatang sa kanyang balikat. At ito ang panawagan sa atin, mga kalalakihan. Tayo'y mag-take responsibility, tumindig tayo sa responsibilidad na inaatang sa atin. Hindi naging passive si Boaz sa kanyang responsibilidad. Ito po ang greatest enemy nating mga kalalakihan, the sin of passivity. Yung kasalanan nating pinakamatindi at kailangan nating paglabanan ng husto. Yung pagiging passive, yung hinahayaan natin na itulak tayo ng mga sirkumstansya, paghanap natin ng mas madaling paraan sa mga bagay-bagay, ayaw natin tumindig, ayaw nating maburden sa mga issues ng ating household. Pero mga kapatid, ilang beses yung nirebuke ng scripture. Hindi Christ-like virtue ang passivity. Anong sinabi ng scripture patungkol sa mga kalalakihan? We should be providers, right? Tayo dapat ang pangunahing nagbibigay ng pangkabuhayan at kakainin ng ating sambahayan. 1 Timothy 5:8. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan. So kung hindi ka daw maayos na provider for your family, ano sinabi ng scripture? Tinanggihan niya ang pananampalataya at masahol pa sa hindi mananampalataya. What's worse than an unbeliever sa harapan ng Diyos? Wala. Ano sinabi ng scripture? Kung hindi ka magiging responsible sa pag-provide for your family, you are worse than an unbeliever. So you're worst kaysa sa worst sa paningin ng Diyos. Also, we are expected to be hard workers, to be hardworking men. Ano yung purpose ng Diyos kung bakit nilagay niya si Adan sa hardin? Para i-enjoy ang mga prutas at mga gulay roon? Hindi, 'di ba sinabi niya doon na nilagay niya si Adan sa hardin sa Genesis 2:15 para saan? Para bungkalin ang lupa at ingatan. Adam was called for work at ganun din tayo. Tayo tinawag ng Diyos to be hardworking. Also, we are called by God to lead our children's spiritual formation. Hindi dapat tayo passive. Hindi po primary na trabaho ng pastor na i-guide yung kaluluwa ng mga anak natin o ng Sunday school teacher. Tayong mga tatay, tayong mga kalalakihan, pati mga single men, tayo ang may primary responsibility na i-lead ang formation ng pananampalataya ng ating mga anak. Ephesians 6 verse 4, Mga ama, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sa pagsanay at pangaral ng Panginoon. Bakit hindi sinabing mga ina? Bakit sa mga ama? Kasi yung ama, siya yung may bigat yung responsibility sa pag-form ng faith ng kanyang mga anak. At ano yung pinakamabigat na mandato sa mga kalalakihan sa scripture? Mababasa natin sa Ephesians 5, verse 25. Mga asawang lalaki, husbands, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Mandate sa mga babae, mag-submit sa husband. Mandate sa mga lalaki, mamatay para sa kanilang wife. Mamatay para sa kanilang wife. Paano ba minahal ni Jesus ang kanyang iglesia? He laid down His life for the church. Ito ang panawagan sa ating mga kalalakihan. Huwag tayong mag-spend ng time, iniisip na heartbroken tayo, malungkot tayo, discouraged. No. May mga buhay na nakasalang-alang sa atin. We should man up and take responsibility just like Christ did.
Ano ba si Hesus Kristo? He is the man's man. Siya ang pinakatugatog na halimbawa ng anong ibig sabihin na maging lalaki. Bold, courageous, loving, and self-giving. Ayan si Hesus Kristo. Dapat natin siyang pamarisan. Nawa itatag tayong mga kalalakihan na kagaya ni Boaz. Pero higit sa lahat, nawa itatag tayo ng Diyos na kagaya ni Hesus Kristo. So yun yung aking pangatlong panghihimo. Pero bago ako magtapos, nais ko ring himukin yung mga hindi pa nananampalataya. Nabanggit ko po sa simula na si Boaz dito sa chapter 3, mas malinaw na siya na picture or litrato ni Jesucristo. Nakita natin sa verse 18. Nakita ba natin yung peace of mind, yung pagiging kampante ni Naomi sa karakter ni Boaz? Yung kanyang security na pagkakatiwalaan ng kanilang buhay, itong si Boaz. Pagdating natin sa bagong tipan, si Jesucristo, hinarap siya sa atin hindi bilang kinsman redeemer, kundi bilang redeemer. He is our blessed redeemer. Ano nga bang naging ministeryo ni Jesus bilang ating manunubos? Siya'y Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Siya'y nagkatawang tao, naging kawangis natin. Para saan? Upang ating maging kamag-anak, to be our relative. At dahil sa ating kasalanan, because the sinfulness of Adam at minana natin ito, at dahil na rin sa sarili nating kasalanan, we died in our sins at nagipit tayo sa lahat. At si Jesucristo na nagkatawan tao, naging ating kamag-anak at bilang ating older brother, tinubos niya tayo mula sa sumpa ng batas. Yan ang sinabi sa Galatians 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Siya'y namatay, muling nabuhay, naluklok sa kalangitan, at pinangako niya na muli siyang babalik. Ito ang kalinga ng Diyos upang may sakatuparan ng pagtubos sa kanyang mga tao at ang katiyakan para sa ating hinaharap. At anong pangako ni Jesucristo? Bilang ating manunubos, meron siyang pangako ng buhay at pakikiisa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Itong sinabi niya sa John 3:36. Sino mang manampalataya sa anak ay wala ng hatol. Meron siyang buhay na walang hanggan. Kaya, nawa gaya ni Naomi, maging kampante tayo sa karakter ng ating manunubos na kaya niya tayong itawid sa buhay na ito hanggang sa buhay na parating. Yamang nalalaman natin na tayo'y ligtas, tayo'y kampante sa kamay ng ating kinsman redeemer na si Jesucristo. Sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang may ingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na iyon. This is our security in the hands of our great Redeemer, Jesus Christ. At walang anumang bagay na ilalagay natin sa kamay ng Diyos ang maaalis sa atin. Yan ang sinabi ni Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, I have held many things in my hands, and I have lost them all. But whatever I have placed in God's hands, that I still possess. That I still possess. So ito rin ang encouragement ko sa mga taong wala pong pananampalataya kay Jesus. Kailan mo ilalagay sa kamay ng Diyos ang buhay mo? Kailan ka magdidesisyon na ilagay ang iyong buhay sa kamay ng ating Panginoon? Hindi kagaya ni Naomi, wala kang sabon na magagamit sa katawan mo pang hugas ng kasalanan mo. Wala kang pabango na pwedeng ilagay sa katawan mo para matabunan ng nakakasulasok na amoy ng iyong kasalanan. Wala kang damit na maisusuot para matakpan ang iyong kahubaran. Tinatawag ka ni Jesucristo na lumapit sa Kanya. Come as you are, and He will no wise cast you out. At kagaya ni Ruth, you are being invited today at the Redeemer's feet. At nawa yan ang maging tugon mo. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, salamat sa pagtugon ninyo sa aming panalangin. Napagkalooban niyo po kami ng pagkaunawa sa katotohanan po ninyo. At pinagkakatiwala po namin sa inyong kamay ang bunga ng mensahe na ito. Nawa maging mayabong ang katotohanan na ito sa aming mga puso. Salamat aming Diyos na maibigin at maawain sa iyong habag sa hapon na ito, sa umagang ito. Samahan niyo po kami maging sa aming lunch fellowship at sa iba pa naming mga fellowship. Alang-alang kay Jesucristo na inyong anak. Amen.